May giyera sa pagitan ng puso't isip niya, lahat ng plano niya nagbago sa isang iglap. Ngunit naglahong anumang gumugulo sa isip niya nang ilapat ni Lucifer ang labi sa kanyang labi. Tumugon siya, nag-aalab ang kanilang mga damdamin. Ito ay bahagi ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. It's making love. I love you so much, Rosalie. Bulong nito sa tenga niya. Mahal na mahal din kita, Lucif. Halos mayupi ang kanilang mga katawan nang muli nilang maabot ang langit ng sabay. Binuhat siya ni Lucifer patungo sa kwarto nila ni Zara at natulog siya sa bisig nito. Napakaligaya niya kung mahal siya ni Lucif, wala nang dahilan para lumayo siya. Naniniwala at nagtitiwala siya na kaya siya nitong protektahan, pati ng anak nila. Nakatulog siyang may ngiti sa labi. Kinabukasan nagising sila ni Lucifer sa tawag ni Kurt mula sa labas ng kwarto. Hindi nila ito pinansin. Magandang umaga, mas maganda ka pa sa umaga. Anitong siniil siya ng halik sa labi, kaso hindi tumigil sa pagkatok si Kurt. Tumayo si Lucif upang alamin ko ng sasabihin ng secretary. Sir Lucif, may bisita po kayo. Si Lolo Fernand, nasa sala po. Nagkatinginan sila ni Lucifer at Rosalie. Hindi pa man sila nagsisimulang muli mukhang magwawakas na kaagad ang relasyon nila. Diyan ka lang, akong bahalang humarap kay Lolo Fernand. Tumango si Rose na hindi maitagong pangamba. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. Akong bahala. Aniyang lumabas na ng kwarto. Lolo, bakit napasugod kayo? Kinakabahan ako. Aniyang niyayang matanda sa study area. Hindi ba't ikaw ang ilang beses na naghahanap sa akin? 30 ka na sa susunod na buwan. Binabaliwala mo ba? Ang utos ko na kailangan mong mag-asawa kung gusto mong makuha ang kabuuan ng mana. Asawa at anak ang hinihiling ko sa'yo, kapalit ng bilyong ari-arian. Lolo, hindi po sa ganun. Sino bang tatanggi sa kayamanan? Kaya lang po ay, alam mong ikaw ang lehitimong tagapagmana. Anak ko si Lunila at mas mayaman ang pamilya namin kaysa sa mga Donovan na side ng daddy mo. Alam kong naishatian ni Martin ang mga anak niya sa labas. Ipamigay niyang kakarampot nilang yaman, ngunit huwag niyang gagalawin ng pera para sa'yo. At sa mga magiging anak mo. Lolo, magiging tapat po ako sa inyo. Ayokong pakasalan si Angela. Alam mong ang pamilya ni Angela ang makakatulong sa negosyo ng daddy mo. Isa pa iniligtas ka niya noon. Bilang pagtanaw ng utang na loob ay nagkasundong dalawang pamilyang ipakasal kayo. Lolo, iba pong mahal ko. Mahal mo? Pagak na tumawang matanda. Sa mundo natin, hindi inuunang pag-ibig. Katayuan at kayamanan ang higit na mahalaga. May obligasyon ka sa pamilya natin. Yang si Rosalie, hindi siya makakatulong sa'yo. Nabalitaan ko na may anak siya sa ibang lalaki. Pakawalan mo siya at simulang magtayo ng pamilya upang mas gumandang imahe mo. Ang sabi niyo, nagsisisi kayo kung bakit hindi niyo sinunod ang puso niyo noon. Gusto niyo ba akong matulad sa inyo? Madaming pera, ngunit hindi masaya. Ang pamilya ay pamilya, hindi mo maaaring unahin ang kaligayahan mo. Pakasalan mo si Angela at kapag nagkaroon kayo ng anak ay ibibigay ko sa iyo lahat ng yaman ko. Lolo, ayoko magsisi sa huli. Apo, mas magsisisi ka kapag sinunod mong puso mo. Kailangan mong alagaan at proteksyonan ng yaman natin. Mag-asawa ka at bumuo ng pamilya. Ang kailangan mo ay ang babaeng maiharap mo sa publiko at tutulungan ka upang gumandang katayuan mo sa mundong ginagalawan natin. Paano po kung hindi ako susunod? Wala kang choice. Gusto mo ano hindi, susunod ka sa akin at sa mga magulang mo. Kung ayaw mo maghihirap at itakwil bilang pamilya at higit sa lahat kung ayaw mong malagay sa panganib ang buhay ng babaeng napupusuan mo. Tanggapin mo na sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Nag-usap sina Lucifer at Lolo Fernand sa loob ng study area nang sumulpot si Angela. Nasaan si Lucifer? Pupunta kami sa wedding coordinator upang i-finalize ang detalye ng kasal. Huwag kang papakasiguro na matutuloy ang kasal mo. Paano kung mabuko ka nila na nagpapanggap ka lang na ikaw nagligtas kay Lucif sa sunog? Ngumisi ang babae. Mabuko man ako, may kakampi ako. Nagsalubong ang kilo niya. Sino kakampi mo? Well, aalis ka naman sa buhay ni Lucif, sa ayaw at sa gusto mo. Si Don Martin. Siya ang nag-utos sa akin na magpanggap, kaya huwag kang mayabang porket pinabahay ka ni Lucifer. You're just a toy. Hindi siya makapaniwalang si Don Martin ang may pakana ng pagpapanggap ni Angela. One more thing, kaya kang patahimikin ni Don Martin kapag hindi ka pa kusang umalis. Huwag mo akong takutin. Ani ang pilitin na tapangan ng boses. Kilala mo ang King's Mob, hindi ba? Sikat na grupo, miyembro si Don Martin at isang utos niya lang. Tila mahikang mawawala ka at ang anak mo sa mundong ito.
Kaya kung ako sa'yo, magbalot ka na. Hindi ka mahal ni Lucifer at sa tingin mo mahal ka niya? Isang Donovan si Lucifer, malulupit at walang pusong bilyonaryong lahi nila. What made you think na mababago mong pusong bato ni Lucifer? You know nothing, hampas lupa ka. Wala kang alam sa preservation of wealth. Kayong mga mukhang perang walang alam sa totoong kahulugan ng kaligayahan. Hindi kayang iwan ni Lucifer ang karangyaan para sa isang katulad mo. Gumising ka sa kahibangan mo. Alam mo, handa ako ipaubaya si Lucifer sa'yo kung tunay ang pag-ibig mo sa kanya. Kaso walang hiya ka. Noon pa man niloloko mo na siya. Binayaran mo ko para hindi matuloy ang engagement niyo at naglaho ka na parang bula kahit pa isakripisyo mong buhay ng kapatid mo. Anong klaseng tao ka? Napakamakasarili mo. Ano pakialam mo kung niloloko ko si Lucifer? Kung noon pa man ay nanlalalaki na ako at actually kahit na hanggang ngayon, marami akong lalaki nagkakandara pa sa isang utos ko lang. Papaniwalaan ka ba ni Lucifer? Kahit pa sabihin mong hindi ako nagligtas sa kanya sa sunog, he won't believe you. Angela, totoo bang nadinig ko? Dumadagong-dung ang boses ni Don Fernando na nasa likod pala nila. Lolo, let me explain. This is Chap. Gusto ko siraan si Rosalie para hindi matuloy ang kasal at manatiling hawak niya sa leeg si Lucifer. Ani Angela na nag-umpisa ng pumatak ang luha sa pisngi. Napakagaling nitong umarte, isang sampal mula sa matandang nagpatulig sa babae na sapo nitong pisngi. Walang hiya ka, Rosalie, ani Angela. Binuksan itong shoulder bag at nalabas ng baril at tinutok sa kanya. Angela, huminahon ka. Ibaba mo yan, utos ni Lolo Fernando na napahawak sa dibdib. Hindi, matagal na ako nagtitimpi sa hayop na babaeng yan. Alam kong siyang dahilan kung bakit hindi bumabalik sa akin si Lucifer. Papatayin kita! Dumating si Lucifer at Kurt. Nanginig ang kamay ni Angela. Angela, ano nangyayari? Ibaba mo yan. Ani Lucifer na naalarma na makitang nakatutok sa kanyang baril. Nagulat silang lahat nang biglang bumagsak sa semento si Lolo Fernan. Agad na agaw ni Kurt ang hawak na baril ni Angela. Dinaluhan nila Rosalie at Lucifer si Lolo Fernan na hawak ang dibdib. Mukhang inatake sa puso. Tumawag sila ng ambulansya. Ilang saglit lang ay nasa ospital na sila at sinugod sa emergency room si Lolo Fernan. Lahat sila ay nakaabang sa labas. Napatingin siya sa mga tao sa paligid. Nandoon si Don Martin at Doña Lunila. Kung si Don Martin ang nagutos kay Angela, ibig sabihin ni kalaban nito. Ngunit bakit? Tatay ito ni Lucifer kahit pahalatang hindi nito mahal ang anak at palaging pinapaboran si Elvis. At bakit nga pala ipapasa kaagad kay Lucifer ang kayamanan at hindi kay Doña Lunila na muna? Tapos ang mga itong magpapamana kay Lucifer. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may lumabas na nurse at nagpapirma ng waiver sa pamilya. Ikaw talagang babae ka. Pahama ka, ani Don Martin na lumapit sa kanya. Mukhang sa kanya pa ibabagsak ang sisi sa mga nangyari. Dad, si Angela lang nanutok ng baril kaya natakot si Lolo Fernan. Ani Lucifer upang ipagtanggol siya. Alam mo Lucifer, ikaw ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Kung hindi mo ibinabahay ang kabit mo, hindi magagalit si Angela. Kapag may nangyaring masama sa matanda at hindi na isalin sa iyong kayamanan, sinasabi ko lang. Dad, nasa bingit ng kamatayan si Lolo. Pero pa din ang iniisip nyo? Napakawalang puso nyo. Tama na yan, ani Doña Lunila na umiiyak dahilan upang matahimik ang lahat. Nagpaalam na siya kay Lucifer dahil aalis si Lena at walang kasama si Zara. Bumaba siya ng taxi. Laking gulat niya nang lumabas si Carlos sa kotse. Agad siyang lumapit. Heto ng pagkakataon upang makausap niya ito ng masinsinan. Carlo, mag-usap tayo sa pinakamalapit na cafe. Pumasok sila sa loob ng kotse at huminto sa sikat na cafe na dinarayo. Medyo kulimlimang panahon, umaambon na nga sa labas na sa isang sulok silang naupo. Tahimik pero mabigat ang hangin. Dumating ang in-order nilang drinks at pastries. Nakatingin sa baso ng kape si Carlo nang muusok at naglakas loob na yung unang bumasag ng katahimikan. Kumusta ka na? Okay lang ako. Ikaw, kumusta ang business? Sigurado akong naayos mo na. Magaling ka sa lahat ng bagay. Muling namayani ang katahimikan. Rose, sumama na kayo sa akin ni Zara habang may pagkakataon. Sabi ng binatang determinado ang tinig. I'm sorry, hindi na ako babalik sa Australia. Sasama na ako kay Lucifer. You're kidding, right? Hindi totoo yung sinasabi mo, Rose. Nagbibiro ka lang. Nangako sa akin na babalik ka. Ang sabi mo, hindi mo na mahal si Lucifer. Anitong medyo basag ang tinig. Carlo, mahal ko pa rin si Lucifer at mahal din niya ako. Bibigyan ko siya ng pagkakataon para patunayan ang damdamin niya. At saka, kailangan niya ako. Ani ang nagsisikip ang dibdib.
dahil sa nakikitang sakit na idinulot niya sa kaibigan. Paano ako? Kailangan din kita, Rose. Matagal na akong naghihintay na mahalin mo. Anitong ginagap ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Carlo, una pa lang nilinaw ko na sa'yo na kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Susugal ako ulit kay Lucifer. Rose, bakit hindi na lang ako? Ako na lang ang mahalin mo. Sana natuturuan ng puso. I'm sorry, sana maunawaan mo ko. Masasaktan ka lang ulit, kagaya noon. Mag-isip kang mabuti. Utak ang pagganahin mo't hindi ang puso. Sa tingin mo, tatanggipin ka nila upang maging miyembro ng pamilya Donovan? Si Lucifer lang ang mahalaga, ani ang napayo ko. No package deal yan. At alam mo problema, kakaharapin yun ni Zara sa sandaling makisama ka sa pamilya ni Lucifer. Ako ang piliin mo, aalagaan kita. Carlo, ikaw ang naging sandalan ko nung panahon na kailangan ko ng tulong. At habang buhay kong tatanawin na utang na loob sa'yo yan. Pero gusto kong mabuo ang pamilya namin ni Lucifer. Ang naintindihan kita, Rose, naguguluhan ka lang. Babalik ako para sa'yo. Mag-isip kang mabuti. Carlo, buo ng desisyon ko. Magsisimula kaming muli ni Lucifer. Bilang kaibigan at sana maging masaya ka para sa akin. Hangad ko na matagpuan mong babaeng magmamahal sa'yo ng buo dahil deserve mo na maging masaya. Ani ang nahahabag sa itsura ng binata. Nakita niyang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Tumayo siya't niyakap ang binata. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Importante sa akin bilang isang kaibigan. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago siya nagpaalam. May nakarating na balita kay Lucifer na sumama si Rosalie kay Carlo. Sinundan nila ito hanggang sa may nagturo na pumasok nga daw sa isang coffee shop. Pumasok siya na naka-jacket. Basa ang buhok pero may kumpiyansa sa bawat takbang. Nilibot niya ang paningin, nahagip ng mata niya si Carlo sa isang sulok na may kausap sa telepono. Nilapitan niya ito't pinitsarahan. Tinignan lamang siya nito't ngumiti ng mapait bago alisin ang kamay niya. Nasaan si Rose? Ani ang nagtatagis ang bagang. Mabigat talagang dugo niya sa lalaking nasa harap. Umuwi na. Sayang hindi mo kami naabutang nag-uusap. Anong sinabi mo sa kanya? Hayop ka. Tigilan mo si Rose. Alam mo masakit na kahit na anong gawin ko, hindi ko kayang palitan ka. Masaya ka na? Pero alam ko sa akin pa rin bagsak ni Rose. Muli niyang kinuha ang kwelyo nito. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong maagaw siya. Sa akin si Rose. You surely dump her again because of your family and because of money. Alam mo yan sa sarili mo. Nagtatanga-tangahan ka lang, ani Carlo nakangisi. Uundayan niya ito ng suntok, ngunit mabilis itong tumayo at umilag. Hindi tayo dapat mag-away. Sabi nga ng matatanda, hindi dapat nag-aaway ang magkapatid. Hindi ba dapat nagdadamayan ang magkadugo? Nanlaki ang kanyang mga mata sa bigat ng revelasyong iyon. Ang ulan sa labas ay mas lumakas pa. Anong sabi mo? Ulitin mo. Ani ang hindi remihistro sa utak ang nadinig. I'm Sky Carlo Donovan, your youngest brother. Hindi maaari. Sinungaling ka. Ani ang pabulong na umiiling. Hindi siya makapaniwala. Matagal ko na itong alam. Matagal ko na rin itong tinanggap pero sa tuwing pinipili ka ng mundo, ng ama natin na piniling pakasalan ng mommy mo at ngayon si Rosalie. Kumukulong dugo ko bilang kapatid mo't bilang taong hindi kailanman pinili. Ani Carlo at tinulak siya. Anong pakay mo sa pagpapakilalang anak ka ng daddy ko sa labas? Pera? Magkano kailangan mo? Tanong ni Lucifer. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kaya kong kumita at magtayo ng sarili kong negosyo. Hindi ako kagaya mo na nakatago sa anino ng mga magulang mo. Donovan ka nga, mayabang ka. Ani ang tumaas ang sulok ng labi. Anyway, wala namang magbabago kahit nakapatid kita. Si Rose ay sa akin lang. Patuloy niya na may tono ng pagbabanta. Ang tanong, hanggang kailan mo siya kayang ipaglaban? Alam mong sagot, hindi kailan magkakaroon ng tahimik na buhay si Rose sa piling mo. Sa akin pa rin siya tatakbo sa dulo. Anitong nakakalokong ngisi bago siya iniwan. Napaupo siya sa upuang iniwan nito. Bukod kay Elvis ay may kapatid pa siyang nakilala. Actually, may balitang 5 ang kapatid niya sa labas. Dapat kapag gago ang tao, hindi na nag-aanak dahil dumadami ang biktima, kagaya niya't ng mga bastardong tatay niya. Kaya nga parang ayaw niya magkaanak, baka hindi siya maging mabuting ama. Sir Lucifer, nasa bahay na po si Miss Rosalie. Ani Kurt nang lapitan siya. Tumango lamang siya. Kurt, I just want to be alone. Umuwi ka sa villa at bantayan na mag-ina. Nagpunta siya sa isang bar upang uminom at pansamantalang makalimutan ang gumugulo sa kanyang isipan. Mukhang malaki ang problema mo ha. Don't tell me na iniwan ka na naman ni Rose.
Ani Elvis na naupo sa tabi niya. Pwede ba? Layuan mo nga ako. Puno ng iritasyon niya sabi. Ikaw naman, sino pa bang magdadamayan kung hindi tayo magkapatid? Humigop ng alak si Lucifer, nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. May nakilala kong kapatid daw natin sama. Kung gusto mo ng karamay, hanapin mo sila dahil wala akong tiyagang makipag-usap sa'yo. Umiling si Elvis at umorder ng alak sa waiter. Ang sabi, 5 tayong Donovan. Baka nga may iba pa dyan ha. Hindi pa nagpaparamdam. Ang galing ni Daddy no? Matinik sa cheeks. Anong nakakatawa dun? Huwag mo intindihin kung ilan ang kapatid mo. Ikaw naman ang paborito ni Lolo Fernan at ikaw ang paborito ni Daddy. Ang dalas niyong mag-golf at travel habang ako subsub sa trabaho. Ayaw mo kasing sumama. Para ano, hindi naman ako kinakausap. Matigas kasi ang ulo mo. Ayaw mo sumunod. Paano palpak ang mga utos niya? Anyway, bakit nga ba kita kinakausap? Gusto kong manahimik. Well, sinundan kita dahil magpapaalam akong pupunta sa villa mo. Bakit ka pupunta? Nagkabalikan na kami ni Rose at nagsisimula kaya huwag kang manggulo. Hindi siyang pupuntahan ko. Selena. Iniiwasan kasi ako. Pag mong paglaruan, Selena, gagaya ka pa sa ama mo. Hindi ko hinihingi opinyon mo. Nagsabi lang ako para huwag kang magulat kapag nakita mo ko. Huwag kang umalis. Samahan mo ko pero huwag kang magsalita. Sumunod naman ang kapatid. Hindi mapakali si Rosalie sa villa. 10:00 ng gabi wala pa si Lucifer. Malakas ang ulan at malamig ang hangin. Isang kalabog ang narinig sa labas ng villa habang dahan-dahan na bumukas ang gate. Nakita niya si Elvis na halos buhat-buhat si Lucifer na lasing na lasing. Pilit na inayos ng lakad ni Elvis habang sinusubukang buksan ang pinto na tinutulungan ng security guard na makilala. Agad niya sinalubong si Lucifer at inalalayan ito habang si Elvis naman ay inayos sa mga gamit na naiwan sa kotse. Inalalayan niya si Lucifer papasok sa sala at pinaupo ito sa sofa habang si Elvis ay umupo sa armrest. Tahimik itong nagmasid. Kumuha siya ng basang bimpo at pinunasan ng pawisang mukha ni Lucifer. Rosalie, sorry ha, ang gulo ng pamilya ko. Anitong paus at tila maiiyak. Hinaplos niyang noo ni Lucifer. Ano bang nangyari Elvis? Mahinang boses na sita niya. Nakilala niyang isa sa naming kapatid sa labas. Saka marami ring problema sa kumpanya. Tapos na ospital pa si Lolo Fernan. Nagkasabay-sabay lang kaya siguro uminom. Nga pala, Selena, nandito ba? Pwede ko ba siyang makausap? Elvis, lasing ka rin. Bumalik ka na lang bukas. Sige, aalis na ako. Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Huwag mong susukuan yan. Anitong umalis na. Nang makaalis si Elvis, umupo siya sa tabi ni Lucifer. Inabot niya ang kamay nito. Wala nang salita. Tanging mahigpit na hawak lang. Sa likod ng gulo, may katahimikan na tanging kay Lucifer niya lamang natatagpuan. Lumipas ang oras, madilim pa rin pero nagkukulay abo na ang langit. Habang papasikat ang araw, gumalaw si Lucifer. Dumilat ang mga mata, sandalitang naguluhan. Tapos nakita nito si Rosalie sa tabi na nakapikit pa, nakaunan sa kanyang bisig. Nagising si Rosalie, mabilis na umangat ang tingin sa katabi. Sa kabila ng pagod at puyat, ngumiti siya ng matamis. Sapat na para pakalmahin ang bigat sa dibdib ni Lucifer dahil nakita niyang ngiti din ito. Kumustang pakiramdam mo? Ani ang bahagyang inangat ang ulo. Mas magaan dahil ikaw yung unang nakita ko. Anitong hinalikan siya sa labi. Pasensya ka na Rose, hindi ko dapat nilabas sa alak yung galit ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Alam mo kung gaano kabigat yung dinadala mo. Hindi lang sa pamilya at negosyo ko, hindi dahil sa akin. Ani ang napayo ko. Just give me more time para ayusin. Pangako ko sa'yo, everything will be alright. Kaya nakikiusap ako na huwag mo akong bibitawan. Dito lang kayo ni Zara sa tabi ko. Naniniwala ako sa'yo hindi kita iiwan. Mananatili kami ni Zara. Niyakap siya ng mahigpit ni Lucifer habang ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip sa bintana. Marami pa silang laban pero ngayong umaga sila na muna. Sila lang, wala silang hindi kakayanin basta magkasama. Lalaban siya ulit para sa buong pamilya nila. Kinabukasan ng umaga, maliwanag ang araw, may tunog ng cartoon show. Sa background, amoy pancakes sa buong bahay. Sa maliit na dining table, nakaupo si Zara na nakabraids, habang ginuguhit ang isang larawang gamit ang Crayola. Masayang tumawag si Zara. Mommy, tignan mo oh, ginuhit ko tayo. Si Mommy, si Daddy Lucifer, tapos ako. May crown ako kasi princess ako palagi. Nakaluhod si Lucif. Sa tabi ni Zara, nakangiting nakatingin sa drawing ng paslit.
Wow, ang ganda naman ng anak. Pero parang mas mahaba yung buhok ni Daddy kaysa kay Mommy. Aniyang nilapag ang luto ng pancake na may hugis puso't bituin. Umupo siya sa tabi ni Lucifer at nilapag ito sa harap nila. Si Zari napatalon sa tuwa, excited na dinampot ni Zara ang heart pancakes. Mommy, ikaw ang best chef sa buong mundo. Yummy! Biglang naging seryoso si Zara. Mommy, happy ako na may daddy na ako. Happy family tayo. Gumunguya. Habang natigilang sandali silang dalawa, nagkatitigan, ngumiti si Lucifer. Hinalikan si Sarah sa ulo, niyakap niya ang anak ng mahigpit. At habang tumutugtog na ulit ang cartoon sa TV, nagpatuloy silang mag-anak sa tawanan, kwentuhan, at panibagong drawing session sa mesa. Pagkatapos nilang kumain ng lunch, nagtungo sila sa likod bahay. May picnic mat na nakalatag sa damuhan, may Bluetooth speaker na tumutugtog ng mellow acoustic songs. May basket ng prutas sa snacks sa gilid at may bubble set na hawak si Sarah. Tumakbo si Sarah habang nagpapaikot ng wand. Daddy, Mommy, look ang laki ng bubbles ko. Si Sarah ay tawa ng tawa habang habol-habol ang mga bula. Tuwang-tuwa ito lalo na tulungan ni Lucifer na gumawa ng malaking bula. Tumalon pabalik ng banig si Sarah at yumakap kay Lucif mula sa likod. Pumasan ito. Tahimik niya lamang pinapanood ang mag-ama. Puno ng puso ang eksenang yon. Naghahanap siya ng timing upang kausapin si Lucifer at ipagtapat dito na siyang ama ni Zara, pati na rin ang sikreto ni Angela. Nagpaalam si Lucifer na babalik sa ospital upang bisitahin si Lolo Fernan na dat na niya nagbabantay si Angela. Ano ginagawa mo dito? Lucif, gusto kong humingi ng tawad kay Lolo Fernan na ospital siya dahil sa akin. Anitong umiiyak. Mabuti talang mo ikaw may kasalanan. Sa sandaling may mangyaring masama sa kanya, mananagot ka. Lucifer, inaalala ko lang baka mali ang dinig niya sa usapan namin ni Rosalie. Bakit hindi mo pa kasi paalisin ang babaeng yun? Ikakasal na tayo. Pinipigilan ko lang sila daddy na kausapin ng parents mo. Kapag hindi natuloy ang kasal natin, walang partnership. Angela, kakausapin ko mga parents natin. Baka hindi na matuloy ang kasal natin. Ani ang nahihirapan ding sabihin ditong totoo dahil sa utang na loob. Sumugod si Angela sa kanya at pinaghampas siya sa dibdib. Paano mo nagawa sa akin to? Nangako ka. Huwag mong kakalimutan na akong nagligtas sa'yo. Ngunit dumating ang nurse upang bigyan ng gamot ang matanda. Kaya napatigil to. Kasunod na pumasok si Don Martin at Doña Lunila. Agad na nagsumbong si Angela. Ayaw pong ituloy ni Lucifer ang kasal. Anitong umiiyak na. Tuloy ang kasal ninyo. Matigas ang boses ni Don Martin. Anak, nangako ka sa pamilya ni Angela. Niligtas ka niya sa sunog at huwag mong kalilimutan na kaya kabuhay ay dahil sa kanya. Excuse me lang po. Schoolmate po kami ni Lucifer. Ako po si Mira. Hindi po siya nagligtas sa sunog kay Lucifer. Kilala ko ang tunay na nagligtas. Lumapit si Angela sa babae at sinampal ito. Sino ka para palabasin na nagsisinungaling ako? Gusto mo mawalan ng trabaho? Miss, paano mo nasabing hindi si Angela nagligtas sa akin? Nandun ka ba? Ani Lucifer. Biglang tumunog ang monitor ni Don Fernan. Nagkagulong mga nurse at doktor. Pinalabas na muna sila. Nagpunta sa chapel si Lucifer at nagdasal para sa kaligtasan ni Lolo Fernan. Tumabi sa kanya si Doña Lunila. Huminga ng malalim si Doña Lunila bago nagsalita. Lucifer, anak, patawad kung hindi kita nabigyan ng tahanang masaya. Akala ko noon, basta may pera, may pangalan, sapat na yon. Napalingon siya sa ina. Nagkamali ako. Pinilit kong protektahan ka sa mundo pero ako palang unang mananakit sa'yo. Anito na may luha na sa mata. Ma, pagod na ako sa pagsunod sa mga gusto ninyo. Hindi po pwede magdesisyon ako para sa sarili ko. Aniyang naluluha na rin. Hanapin mong kaligayahan mo anak. Huwag kang maging duwag kagaya ko. Hindi pa huli ang lahat upang makapili ka. Napayakap siya sa ina. Hindi niya alam kung ilang minuto sila sa ganong ayos. Tapos na bang drama? Hinahanap ka na ng Dr. Nunila. Anang barito ng boses sa likuran. Tumalimang kanyang ina. Sumunod siya sa mommy niya palabas ng chapel. Pakasalan mo si Angela. Ang partnership sa pamilya niyang magbibigay sa akin ng break sa real estate. Alam mo matagal na ako naghihintay na magandang project. Upang makabawi sa lahat ng lugi at dumating na, kailangan ko ng tulong mo. Hindi mahirap gawin ang pinapagawa ko. Anang ama, napahinto siya sa paglakad. Dad, marrying someone I don't love. Napakahirap ng pinapagawa mo. Aniyang nakataas ang kilay at pilit ang pigil. Gago ka. Ikaw ang nangako noon sa pamilya ni Angela.
Magpakalalaki ka at sundin mo pangako mo. Ganyan ang tunay na lalaki. Kung hindi mo kayang unahin ng pamilya, paano ka magtatagal sa mundong ginagalawan natin? Dad, maraming nagbago. Matigas ang mukha ng Don. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa pamilya Donovan. Isang maling hakbang at pabagsak ang lahat ng pinaghirapan natin. Pamilya at yaman bago ang kabaliwan mo sa babae. Matagal silang nagtitigan. Ayoko ng buhay na meron kayo. Hindi ako tutulad sa inyo. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Hindi ko na ulitin ito. Kilala mo ko. Gagawin ko lahat para sa bagay na gusto ko. Sumunod ka kung ayaw mong kung ayaw kung ano. Bakit hindi mo ituloy? Wala kang kwentang ama. Ano yung sumabog ng lahat ng emosyong kinikimkim sa matagal na panahon.